Ayan, Prof. George, pipilitin na pala ng mga kaalyado ni Pinoy sa Commission on Appointments sa linggong ito Na makalusot at sa sunod na Miyerkules next week na either ma-confirm na or ma-reject ang confirmation, lalo na ng 3 sa 4 na mga miyembro ng kabinete ni Pinoy, si Secretaries Laila de Lima, Dinky Soliman, and Ramon Paje. Oo. Sino ba yung isa? Yung pang-apat yan, relatively new, no? Dahil lang 2012 lang siya na-appoint, si Secretary Pitilla. Okay. Pero ang sabi naman, ang sabi ni Congressman Rufus Rodriguez, who is a member of the Commission on Appointments, siya at saka si Senator Sergio Osmeña will block the confirmation, of course, of Pitilla. In the case of Congressman Rodriguez, sabi niya, hanggang sa ngayon, mahaba pa rin ang rotational brownouts in Mindanao. In fact, kahit sa Legazpi, I will oppose him. Kahit sa Legazpi, bukas daw yata magkakaroon naman ng regular na muli na supply ng kuryente doon dahil yung buong Legazpi 3 araw na halos walang kuryente po. Alam mo dito, Joe, ito ang katotohanan. I don't know kung nare-report sa inyo sa probinsya. Pero ang katotohanan, kahit dito sa Luzon may rotating brownouts eh. Meron wala lang sa Metro Manila. Pero siyempre, alam mo sa Metro Manila, napaka-controversial yan. Saka nandito lahat ang karamihan ng mga outlets ng media and all that. So magre-react talaga. No? So hindi pwede sa Metro Manila. Just like yung last time, 'di ba, yung Pagbilao power plant, 'di ba, bumagsak yung Bulacan area, Pampanga area and Metro Manila. Nag-brownout ng 1 oras, talaga namang binatikos na eh. Sa inyo sa Cavite? Oo, nagkakaroon ng mga 3 oras, 4 na oras. Araw-araw? Hindi naman, may mga twice a week, thrice a week. Ang sinasabi ko lamang, ganito Tito Joe, Tita Betay, lagi natin pinopoint out, bakit ba naman hindi sabihin po sa atin ang tunay na kalagayan ng ating power industry? And not only that, Prof. George, anyway, malapit na rin si Pangulong Pinoy magde-deliver ng kanyang State of the Nation address. So, ang dapat malaman natin, Prof. George, is the real state of the nation. Correct. Lalo na with regards to the power industry. Dapat kasi nababanggit na po yan. Dapat kasi naglalatag tayo. Sapagkat para ako, halimbawa, negosyante ako, ito ang sinabi, ito lang ang capacity. Ang masusuplayan lamang ganito. Kung magkakaroon man ng regular na supply po ng kuryente, halimbawa, darating pang buwan na ganito, bilang isang negosyante, mapaplano ko. Correct. Mapaplano ko yung pagpasok ng aking mga empleyado. Mapaplano kung kailan darating yung mga supplies. Mapaplano, lalo pa yung supply mo, Tito Joe, kinakailangan i-stock mo muna sa medyo malamig. Tapos mawawala. So, ibig sabihin, sana sabihin ko ano yung totoo upang meron tayong advanced planning kaagad. And therefore, Prof. George, you will not incur unnecessary losses. Correct. Parang baliwala na rin kasi kapag nasira yung mga kasi kung hindi mo alam, akala mo okay lang. Yung pala, pagpasok ng mga supplies mo, lalo na kung perishables yan. Oo, masisira. Diba? Masisira. May nasusulat din yan. In English na ni George kasi nahirapan. Ni Brother George. John 8:32. Ano ba naman yan, George? And ye shall know the truth. And the truth shall make you free. Ayan. Kita mo naman. Kita mo, George. Mas maganda pa rin yung, di ba? English. Espanyol. Wag mo mapapalaban na naman to sa Espanyol. Ay, wag na English na lang. Wag na. Mahirap na. Medyo mahirap pala yung Espanyol. No habla Espanyol. Wag na. Si Brother Eli na lang ang pwede Correct. Kasi si Kuya. The truth shall set you free. Ang akin lang. No matter how, di ba, painful the truth may be. Di ba? Pero para bang yan yung nag-ano ka ng mga kasalanan mo. Di ba? Yung umaamin ka. Kung aamin ka naman lang. I am sorry. Aminin mo na lahat. Yung kung ano man yung, di ba? Don't withhold any other information. Sabihin mo na lahat. Parang Tito Joe. Sino pinaparinggan ni Tito Joe? Para bang walang pinagkaiba yan, Tita Beth. Para walang pinagkaiba yan sa nagpatawag ka ng Energy Summit, Power Summit, tapos nag-speech ka. Wala po tayong problema sa ating pong enerhiya ngayon. Tayo po'y sufficient ang ating supply. Bakit kayo nagpatawag ng summit? Para paalaman nyo lang na sufficient yung supply. Hindi ko sabihin ba, aminin na lang po so that may mga adjustments na magagawa tayo. Kasi napakahirap po ng ganyan. Talagang ang hirap yung isipin mo naman. Para din yung walang pinagkaiba sa ikaw si Beth Santiago. Puyat ka umaga hanggang hapon. Di ba? At darating sa panahon magpapahinga ka lang.
Tapos bigla na lang unannounced, bigla na lang mawawalan ng kuryente ng mga 3 oras. Hindi Kill naman me now. hindi naman makakatulog yan ng wala man lang electric fan. Oo. Hindi ba? So papaano mo na lang yung convenience dun sa buhay mo? Correct. Hindi ba? Yun yung pagtulog pa lang ang pinag-uusapan natin dito. Paano kung ikaw ay nasa isang paaralan, 65 kayong estudyante, tapos isang electric fan may stiff neck pa. Hindi ba? Hindi gumagalaw. Nawalan pa ng kuryente. Paano na lang kung ang negosyo mo, nagbebenta ka ng ice cream? Kita mo? Paano na lang ang Ice negosyo mo, yelo? Nag-ano ka ng yelo? So, malulugi ka. Lugi. Di ba? Yun ang sinasabi natin. Let's face it, may kakulangan talaga, Bro George. There is no question about the fact na may kakulangan talaga ang ating bansa sa supply ng kuryente. All you have to do is go to Mindanao, doon mismo, di ba? At tig ilang oras, umaabot ka na 10 oras. Pero alam mo, ang tanong din dyan no? Sige na, aminin na natin na merong kakulangan. Ano ba yung ginagawa nila para mapunuan yung That kakulangan? is also what we need to know. Oo. Na dapat, What are you doing? ano ba ang under construction ngayon ng mga Correct. planta? Meron ba nire-rehabilitate ng mga planta? Oo. Ano ba ang mga nangyayari? planta that will go on stream or online Para naman 3 months from now? Para may ma-expect naman tayo. Of course. Or 6 months from now. Ganun talaga nangyayari. Wear and tear. Ginagamit araw-araw, di ba? Naluluma, di ba? Pumapalyan na dahil sa tagal na rin. But you have to do Alam something mo, simple about lang it. yun, Bro George. Diba, lalo na kung ikaw ang i-assign dyan na kalihim ng Departamento ng Enerhiya. Diba? Yes, Mr. President. So, ang una, at saka kung pag presidente ka, ganun din yung gagawin mo. Oo. Bawat departamento, okay, I want you to take stock. Ano ba ang mga problema na sakop ng inyong departamento sa ngayon? Diba? Ano ngayon ang mga pending dyan na mga solusyon? Kung wala, gawan nyo na. Lalo na, Department of Energy, ano ba talaga ang tell me the truth, ano ba ang tunay talaga na estado ng ating power supply situation right now? Tito Joe, ang pinag-uusapan pa lang natin dyan, Tita Beth, power supply. Sa linggo pong ito, na simula ng pasukan ngayong araw na to, ay nagbabanta na naman po yung pagtataas ng gasolina. Correct. Hindi ba? Habang tayo namumblema sa ibang problema, ayan na naman parang thief in the night. Hindi ba? Nabigla na lang tayo nanakawan na naman at itataas. Yun na nga, yung bawi na naman. Yung lagi natin pinag-uusapan, 20 centimos, Correct. 30 centimos sa ibababa, bigla ka naman tataasan ng 75. Tumaas na ang presyo ng pamasahe. Kita mo, Diba? 50 centavos. June 14. Okay, so patuloy ang pagtaas 850 ng na. presyo ng gasolina, diesel, and down the line. At patuloy din pagpataas ng mga presyo ng gulay. Lahat. Lahat ng mga pangunahing bilihin. So, where will that leave us, di ba? And especially yung mga mahihirap natin Right. na mga kababayan. Ayan yung problema pati ng Department of Energy. Enerhiya yan eh. Correct. Yan yung sinasabi natin na mukhang sa ngayon ang may laging problema DOTC. Pagkatapos ang may problema yung Department of Energy. Mamipili mo naman talaga eh. Mapipili Lalo mo ng naman. DOTC. Oo. Halos araw-araw talaga. Marami Kasi talaga. naman ang daming mananakay ng MRT. Correct. Itong si Secretary Singson, Oo. kahit na anong sabihin nyo, talagang pag sinabi niya pagsasabay-sabayin kong gawa, pagsasabay-sabay ko, kasi nagagawa naman eh. Oo. Nagagawa In fairness naman sa kanila, pag sinabi niyang hindi, in 2 days, magkakaroon tayo ng sa Biyernes pa lang, gagawin namin sa gabi hanggang linggo ng gabi. Tapos talaga Tsaka eh. in fairness, nagbibigay sila ng advance warning. Sinasabi nila. 'Di ba? And then may mga ano na sila sinasuggest na mga alternate routes in cooperation of course with the MMDA and the local government units Right. concerned. In fairness sa kanila yung Dario Bridge na I think more than a month na rin ginagawa. Napakaganda ng ginawa nila dyan. Naglagay sila ng zipper lane. Merong mga traffic constables na nagmamando. Hindi nagkakos ng heavy traffic. Magkaroon man, sandaling-sandali lang. Basta And then moving siya, gumagalaw. Hindi uncomfortable magbiyahe dyan sa Kaya kahit si Muñoz. Chairman Francis Tolentino, akala mo Tama ka. Akala mo magkakamali ako. Pero pag nasa radyo, Akala mo ha. Hindi. Pero talagang kapuri-puri din ang ginagawa ni Okay Chairman naman Francis din. Tolentino. Dahil kahit paano, yung i-manage mo yung EDSA, at yung kahit paano, lagyan mo ng mga halaman sa gitna. Oo. Nakaiga-igaya kahit paano. Hindi ba, to a certain extent, kahit nata-traffic ka, basta gumagalaw ba eh. Sabi nyo nga, wag lang yung nakasteady ka dun for the last 30 minutes eh. Of course, while much remains to be done, dahil mahirap naman talaga gawin, tama si Pro George, kahit pa paano, maraming mga maganda na rin na mga nangyari at ginawa ang MMDA under the leadership of Correct. Attorney Francis hindi siya Tolentino. hindi siya natatakot sumubok, 'di ba? Hindi siya natatakot At sumubok. saka siya pag binatikos, okay, Okay
takes it constructively. Correct. Correct. Hindi siya napipikon. Oo. Hindi siya nagagalit Oo. kaagad kagaya ng mga iba dyan na Oo. Sino iba dyan? balat sibuyas Yung mga talaga. spokesperson. Yung sabi nga ni Pangulong Pinoy, meron akong 2 miyembro ng gabinete. Ang sakit sa ulo. Wala nang ibang sinabi sa akin kundi mga problema ng kanilang opisina. Nasa sarap tayo Alas 5:15 na po pala, no? Alas 5:15 sa buong kapuluan, magbabalik ang huntahan.